Nagbabayad ka ba ng taxes at gusto makatipid? Siyempre sa legal na paraan. So kung ikaw ay isang freelancer, self-employed, at isang sole proprietor or nag-aaral ng taxation, para sa iyo itong video na ito. So sa video na ito, pag-usapan natin ang difference ng 8% optional income tax rate at ang graduated income tax rate at saan nga ba tayo makakatipid. So mga taxpayers na kumikita bilang isang self-employed, sole proprietor, or isang individual na nagpa-practice ng kanyang profession ay may paraan upang mag-compute ng kanilang income tax. Ang una ay 8% optional income tax rate in excess of 250,000. Applicable ito kapag ikaw ay isang business income earner na non-VAT registered, meaning ang annual gross sales ay hindi umaabot ng 3 million pesos. Graduated income tax rates with optional deductions, either itemized or 40% OSD. As the name suggests, ang 8% optional income tax rate ay gumagamit ng 8% base sa gross sales in excess of 250,000. Ito ay isang method na more simplified na gamitin. Simple and straightforward dahil hindi na din po tayo kailangan mag-file ng quarterly 3% percentage tax. Ang mga non-VAT registered taxpayers kasi ay required mag-file ng quarterly percentage tax maliban sa quarterly income tax return. Ang basis natin ng 8% ay sa gross sales, kaya no need to compute deductible expenses. So dahil doon, hindi pwede mag-claim ng expenses tulad ng rent, utilities, internet, or other business-related expenses. Kaya generally, ito ay ideal para sa low expense na type of business, tulad na lamang kapag service-based. On the other hand, pwede rin po tayong gumamit ng graduated rates using ang income tax table. Pero ang gagamitin na nating basis ay net taxable income. Net taxable income dahil pwede po tayo mamili sa method of deduction, which is either itemized expenses na actual business expenses, or go with 40% optional standard deduction or OSD. Depende sa method of deduction na gagamitin natin kung either itemized or OSD ay makakakuha tayo ng tax savings. Dahil ang effect ng deduction ay paliitin ang taxable income na kung saan liliit ang taxable base. Better po ang graduated income tax rates kung meron tayong high expenses to deduct. Although unlike sa case ng 8% optional income tax rate, required tayo mag-file ng 3% percentage tax. Meaning, liable tayo ng income tax at percentage tax every quarter. So, para mas maintindihan natin, gumamit tayo ng halimbawa na pagkumparahin natin ang 8% optional income tax rate versus ang graduated rates. Isang non-VAT taxpayer na pure business income earner ay may annual gross sales na 900,000 pesos. Ang cost of sales ay 300,000 and other business-related na expense amounting to 200,000. Ang tanong ay piliin alin sa 8% optional rate and graduated rates mas makakatipid sa taxes for the year. So, using 8% rate, ang basis natin ay ang gross sales na 900,000. While sa graduated rates for itemized, pwede natin gamitin na deductions ang actual expenses natin tulad ng cost of sales and other business expenses. Reminder po na ang expenses natin na i-claim ay dapat ordinary, necessary, and duly substantiated ng invoices or other pertinent documents. Conversely, sa graduated rates using optional standard deduction or OSD, imumultiply natin ang 40% sa gross sales. Kaya ang tax base natin for 8% ay 900,000, for graduated rates using itemized ay 400,000, while sa graduated using OSD, ito ay 540,000. Take note na total taxes paid ang i-consider natin at dahil non-VAT ang taxpayer sa halimbawa natin, ang babayaran ay income tax at 3% percentage tax. Pero kapag 8% rate ang gagamitin, hindi na po tayo required mag-file ng 3% percentage tax. For graduated income tax rates, gamit ang itemized deduction, required tayo mag-file ng 3% percentage tax. Pero ang good news ay kung itemized ang gagamitin, pwede i-claim as deduction ang percentage tax paid.
Kaya it's as if income tax lang po ang babayaran natin. Kaya to simplify the illustration, alisin ko na lang po ang percentage tax paid. While sa graduated rates using optional standard deduction, ang total taxes paid natin ay ang income tax plus percentage tax. Unlike sa itemized deduction, pwede i-claim ang percentage tax as deduction. Kaya it's as if nabawi natin ang binayad nating percentage tax. Pero for OSD, ang deduction natin ay 40% of gross sales. Kaya walang direct effect ang percentage tax sa pag-reduce ng income tax. So, to answer our question kung saan mas makakatipid ng taxes, ayon sa information given, mas makakatipid tayo kung graduated income tax rates using itemized deduction, followed by 8% optional tax rate, pangatlo ay ang graduated rates using OSD. Please take note na ang basis natin sa pagpili ay kung saan lamang makakatipid, ignoring other factors tulad ng convenience. Sa second example natin, assuming na mas mababa ang expenses natin compared sa first case, pero same pa rin ang gross sales. Pansinin natin na ang graduated rates under itemized deductions lamang ang nagbago kumpara sa unang illustration dahil may direktang epekto ang deductions sa pag-compute ng taxable income. While sa other two naman, same pa rin dahil hindi naman po natin pinalitan ang gross sales. Ang tax due natin using 8% optional rate, while sa graduated income tax rates natin, mas tumaas ang tax due dahil mas mababa ang expenses connected sa gross sales, which is computed as follows. Again, assuming na claim sa itemized deduction natin ang quarterly percentage taxes paid. While sa graduated rates using OSD naman, 99,500. Para sagutin natin ang tanong sa case number 2 ng halimbawa natin, mas makakatipid tayo on taxes kapag 8% optional income tax rate ang gagamitin natin. Sunod ang graduated rate using itemized, tapos ang OSD. So to summarize, kailan nga ba mas maganda gumamit ng 8% optional income tax rate? Una, ay ayaw natin or wala tayong kakayahan na i-track ang expenses natin. Hindi naman po kasi lahat naiintindihan ang computation kasi wala silang background sa accounting or sadyang wala silang time para i-track ang expenses. Pangalawa ay actual expenses sa business ay less than 40% ng sales. Nakita natin sa computation kanina na kapag maliit ang expenses connected sa gross sales ay mas advantageous ang 8%. Third ay kung ang business ay related sa service kung saan generally low ang operating cost, better na mag 8%. Conversely, baka maganda po nating piliin ang graduated income tax rates, either itemized or optional standard deduction. Kung meron tayong high business expenses, depende na lang po sa atin kung alin ang mas advantageous or convenient. Pangalawa, may kakayahan tayong pababain ang taxable income through legal tax minimization gamit ang allowed deductions. Importante to take note na kung sakaling pipiliin natin ang 8% optional income tax rate, dapat at the beginning of the year or ang first quarter po natin ng 1701Q. And emphasize ko po ulit na ang 8% ay para lamang sa mga non-VAT taxpayers na hindi umaabot sa 3 million ang gross sales for the year. Wala pong one-size-fits-all na computation, kaya marami pong binigay na option ang tax code natin. Depende na lang po sa sitwasyon natin as taxpayer. Kaya importante na sana may idea tayo kung paano mag-compute or mag-consult po tayo sa tax experts para hindi po tayo mag-overpay ng taxes. Tulad na lamang sa pag-consider nyo po sa pag-join ng channel membership. Ang mga members ay may priority sa pagsagot sa tax questions nila. Meron din pong exclusive videos for members para makatulong sa tax journey nila. And that's it. So kung nakatulong itong video na ito, please give it a thumbs up and make sure to subscribe and hit that notification bell because it helps me create more videos just like this para makatulong po sa inyo. So this is Gerard. Salamat sa panonood and I'll talk to you in the next one.